Andrea's POV. Wari nagbalik sa kanya lahat ng alaala nang pumasok sa bahay ni Nathan. Mula nang umalis siya sa tahanang iyon hanggang ngayon, wala pa ring nagbago sa ayos noon. Andrea? Napakislot siya nang marinig ang boses ni Nathan. Pakiramdam niya umikot saglit ang mundo niya, lalo na nang makita ito. Nanlalamig ang kanyang mga talampakan. Pakiramdam niya, hindi pa siya handang harapin ito. I miss you so much. Sabi nitong niyakap siya na mahigpit. Peste, ano na naman ba to? Sinusuyo na naman ba ito kaya ganito na naman to sa kanya? Bahagya siyang napapikit, saka huminga ng malalim para paglabanan ng nararamdaman. Hindi siya dapat padala sa kanyang emosyon. Trabaho ang pinunta niya rito at hindi ang kung ano pa man. Mabilis siyang kumalas sa pagkakayakap nito. Please Nathan, tapos na tayong maglaro. Matabang na sabi niya rito. Nandito ako dahil sa trabaho at hindi sa kung ano pa man. Malamig ang tonong sabi niya rito. Kahit ang totoo nagiinit na rin ang buong katawan niya. Bakit ba ganito rin ang epekto sa kanya ng lalaking ito? Bakit pa kahit anong gawin ito, mahal na mahal pa rin niya ito? Ngunit kapag naiisip na si Jackie ang pinili nito, biglang nagpapanting ang mga tenga niya. Di na siya dapat magpadala pa sa nararamdaman. Kailangan maging matalino na siya kung ayaw nito na mapaglaruan pa. Kung gusto mong makita si Nathaniel, magsabi ka lang. But please, huwag na huwag mo na siyang paasahin pa, kagaya ng ginagawa mo sa kanya dati. Anyway, hindi ako nagpunta rito para doon. Let's talk about it some other time. I'm here. Andrea, gusto ko lang malaman mo na ikaw ang pinili ko at hindi si Jackie. Dinig niyang sabi nito. May pait sa mga labing napangisi siya. Sinasabi mo ba yan dahil wala na siya? Matiim na tanong niya rito. You can ask my secretary. I was about to follow you a week after your flight. Ngunit may hindi naasahang pangyayari. Peste, Nathan. Tigilan mo ng kasinungalingan mo, pwede ba? Napipikon ng sabi niya rito. Di ako nagbalik ng Pilipinas para makipaglaro sa'yo. At kung akong tatanungin mo, ayaw na kitang makita pa. Kung di lang dahil sa trabaho, hindi na ako tutungtong pa sa bahay na to. Natahimik si Nathan. I'm sorry. Wala akong balak na makipag-away sa'yo. Sabi niya na makabawi sa kabiglaanan. Pero pwede bang huwag na natin pag-usapan pa ano man na may kinalaman sa ating dalawa? Pakiusap niya rito. Matagal na tayong tapos at wala na tayong babalikan pa. Kung gusto mong makita ang anak mo, hindi kita pagbabawalan, but please Nathan, labas na ako dito, okay? Gagampanan ko ang pagiging ina kay Nathaniel at bahala ka na kung gusto mo mong magpakama sa kanya, pero hindi kita inoobliga. Igagalang kita bilang ama ng anak ko, pero hanggang doon na lamang yon. Formal na sabi niya rito. Matagal na natiling tahimik lamang si Nathan. Hindi niya alam kung naiintindihan ba nito ang sinasabi niya or hindi, pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga na sabi niya na ang gusto niyang sabihin dito. Ngayon, pwede bang yung talagang pakay kong pag-usapan natin? Sabi niya rito. Then pakisabi sa buong production, paki-cancel ang guesting ko sa programa niyo sa Friday. Narinig niyang sagot ni Nathan sa kanya na nakapagpamulagat sa mga mata niya. Please, huwag mo namang gawing personal to. Please, hindi tungkol sa ating dalawang pinunta ko dito, Nathan. Parang naiinis pang sabi niya kay Nathan. Parang hinalukay ang sikmura niya nung lapitan siya nito, hawakan sa kanya mga balikat. Ano na naman ba to? Guguluhin na naman ba nito ang buhay niya? Naparito ako sa Pilipinas para simulan ng career na matagal ko ng pangarap. Naisang tabi ko yon na magpakasal ako sa'yo. I gave my best para mag-work ang pagsasama natin. Pero anong ginagawa mo? Ngayon, sarili ko naman ang pagbibigyan ko at sana, hayaan mo ako maging masaya, Nathan. Matagal tong hindi umiimig. Maya-maya'y bumitaw sa mga balikat niya, tsaka tumalikod na. I'm sorry, sabi nitong parang nangapa ng mauupuan. Go ahead, ituloy na natin kung ano talagang sadya mo rito. Napakunot ang noon niya na mapansin ang mga kilos nito. Pakiramdam niya may kung ano dito na hindi niya matukoy kung ano. Nilapitan niya ito, winagayway ang isang kamay malapit sa mukha nito. I can still feel you, Andrea. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Natigilan siya, para nakumpirma na sinabi nito ang pakiramdam niya. Naparanok siya at saka titig na titig ditong nagsalita. What happened? Parang naninikip ang dibdib niya habang nakatingin sa mukha nito. Nakatakda na akong sundan kayong mag-ina sa Canada a few days before my flight. Tinambangan ako ng mga tauhan ni Jackie. Napas lang nila si Mang Roy at muntikan na rin ako.
Mabutit nakatakas ako. Mapakla ang naging ngiti nito. Talaga nga yatang matagal mawala ang masasamang damo. Iniisip ko nga minsan na mas mabuti pang nawala na rin ako kaysa ganito kalungkot ang buhay ko. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Ilang beses kong tinangkang puntahan kayo mag-ina para ayusin ang pagkasama natin. Pero naduduwag ako, but then, hindi ko na kaya, Andrea. Mahal na mahal kita. Nagulat siya sa revelasyong iyon ni Nathan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hanggat maaari ayaw niya nang maging komplikado pang buhay niya. Sa piling nito, di ko alam kung makakakita pa akong muli. Walang kasiguraduhan na naging operasyon ko sa Amerika. In fact, nakatakda sana akong bumalik muli. Pero pinagpaliban ko muna dahil nabalitaan kong nasa Pilipinas ka. Kahit kailan di naman ako minto sa pagsubaybay sa inyong mag-ina, Andrea. Hiniling ko rin sa Kuya Lucas mo na wag nang iparating sa'yo yung financial support na binibigay ko simula nang manirahan kayo sa Canada. Sinasabi ko lang to ngayon dahil gusto kong malaman mong kahit kailan hindi ka nabaglit sa puso ko. At alam kong napakarami kong kasalanan sa'yo, sa inyong mag-ina. Ngunit gusto kong malaman mong walang sandaling hindi ko pinagsisiyan at pinagbabayaran lahat ng mga naging kasalanan ko, lalong-lalo na sa'yo. Hindi siya kumibo, ngunit ramdam niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Gustong-gusto niya na itong yakapin ng mahigpit at aminin dito na sa kabila ng lahat ng hinanakit na nararamdaman niya, kailanman hindi naman nawala ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Pero natuto na siya. This time, kailangan na muna niyang pag-isipan ng makailang beses na hindi na muling mauulit pa ang nakaraan. Andrea, nakikiusap ako sa iyo. Magsimula tayong muli. Ipinapangako kong magiging maayos ng lahat. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. I'm sorry for being pest. I know, sobra-sobra ako nagpapahirap na ibinibigay ko sa iyo at hayaan mong makabawi ako. Wala akong ibang babaeng minahal na kagaya ng pagmamahal na nararamdaman mo para sa iyo. Sinasabi mo yan ngayon dahil wala na si Jackie? Baka nakakalimutan mo, siya ang pinili mo at hindi kami mag-ina. For God's sake, no! Kahit kailan hindi ko siya pinili. Aaminin ko, natuwag akong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero kahit kailan hindi ko siya pinili. Ikaw ang totoong mahal ko, Andrea. Para siyang estatwa habang nakatingin lamang dito. Di niya alam ko anong eksakto nararamdaman niya ng mga sandaling iyon dahil ginulat siya ng mga revelasyong ito ni Nathan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi niya dapat pairalin ang kanyang emosyon. Ito ang dahilan kung bakit palagi nilang pumapalpak ang mga desisyon niya sa buhay. This time, kailangan maging matalino na siya. Tumindig siya ng tuwid. Bumalik ka sa Amerika, Nathan. Kailangan mong unahin ang health mo at tungkol sa ating dalawa. I don't think maibabalik pa rin ang lahat. Masyado ng maraming mga masasakit ang nangyari between us. Habang sinasabi niya yon, hirap na hirap siyang pigilan ang kanyang pag-iyak. Di naman yun ang sinasabi ng kanyang puso, but this time, kailangan niyang pakinggan ang kanyang utak. Andrea, hayaan mo na ako sa bagong buhay ko. Gusto kong bigyan pansin yung mga pangarap na naisantabi ko noon. Don't worry, hindi ko pipigilang makita mo si Nathaniel. Alam kong nanabik siya sa'yo. Ang hiniling ko lang sana this time, maramdaman niya ang pagiging father mo sa kanya. Huwag mo siyang paaasahin. Hindi ito umimik. Huminga siya na malalim. Ngayon, pwede na ba nating umpisahan tungkol sa dahilan ng pagpunta ko dito? Nasabi ko na sa iyong lahat ng gusto kong sabihin, Andrea. Yan din naman ang sasabihin ko sa interview ko. Peste, Nathan. This is not about us. Hindi mo pwedeng i-discuss sa publiko ang tungkol sa nakaraan natin. Naiinis pang sabi niya rito. Bakit pa gustong-gusto nitong pinipikon siya? Yung tungkol sa success story mong topic. Why? Kinahihiya mo ba ako ngayon dahil sa kalagayan mo? May sarcasm at tonong tanong nito sa kanya. Bakit? Ano bang relasyon niyo ni Gerald? OMG, Nathan. Huwag mong bigyang mali siyang pagkakaibigan namin ni Gerald. Singhal niya rito. At kung sakali mang meron ngang something sa aming dalawa, I don't think may karapatan ka pong makialam doon. Why not? Baka nakakalimutan mo technically, mag-asawa pa rin tayo dahil di pa naman na-process ang annulment natin, remember? Peste, Nathan, hindi ka nakakatawa. Yamot na sabi niya. Naiinis siya dito, anyat, habang tinitingnan niya ito parang unti-unti. Naglalaho lahat ng hinanakit na nararamdaman niya para dito. This is insane. Bakit ba ganito siya kahina pagdating sa lalaking to? Andrea, magsama tayong muli. Ayusin natin ang lahat.
pakiusap nito sa kanya. Tumayo ito at kahit nahihirapan, naglakad patungo sa kanya. Muntikan pa tong madapa sa pagmamadali. Mabuti na lang at nasalo niya ito. Nagulat siya nung hagkan siya nito sa kanyang labi. Nagulat siya di sa ginawa nito, kundi sa epekto ng hagkan na iyon sa kanyang buong katauhan. God, eto na naman siya. Gusto niyang pagalitan ang sarili dahil nakalimot na naman siya. Mas malakas ang pwersa ng kanyang puso kaysa sinasabi ng utak niya. Gusto niyang pagalitan ang sarili pero di naman niya ito masaway na ihinto ang pagtugon sa mga hagkang ito ni Nathan. Unti-unti nasusumpungan niya ang sarili na siya na mismong kusang nagbibigay ng mga hagkan dito. God, bakit pa ganito ako hina pagdating sa lalaking to? Bakit parang may sariling isip ang puso ko? Ni hindi ko masaway sa pagiging manhid sa lalaking ito. Eto na naman ba siya? No, di niya na dapat payagan na makapasok sa buhay niyang lalaking to. Di niya dapat pangguluhin nitong muli ang buhay niya. Nakaplano ng lahat sa kanya. Bakit pinapayagan naman niyang makapasok ang distractions? Kailangan niyang kumuha ng lakas para mapigilan ang nararamdaman. Kahit tumututo lang kalooban niya, nagpilit siyang kumawala sa mga bisig nito. Stop it, Nathan. Tigilan na natin to. Andrea, what do you want, Nathan? Pakikipagsalo? Sige, ibibigay ko sa iyong hinahanap mo. Total naman, pakikipagsalo lang naman ito. Peste, Andrea. Akala mo ba, tatawan mo lang ang habol ko sa'yo? OMG, Andrea. Kung pakikipagsalo lang ang habol ko sa'yo, eh di sana naghanap lang ko ng mas batang babae na makakasalo ko. Singhal nito sa kanya. Pinamulahan siya ng mukha. Para siyang nainsulto na parang sinasabi nito na hindi na siya bumabata para magpakipot pa. Sa bagay, 29 na siya ngayon. Maraming taon din ang nasayang sa paghihintay niya sa lalaking ito. Hanggang sa mapagod na siyang umasa pa. Di na nga pala ako bata. Malapit na akong mawala sa kalendaryo. Ang dami kong nasayang na panahon sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kaya this time, sabi niyang pinahid ang kanyang mga luha. This time gusto ko namang pag-ukulan ng pansin ang sarili ko. Andrea! Ngunit parang walang naririnig si Andrea na lumabas na ng bahay nito. Masyado nang ang malalim ang sugat na nilikha ni Nathan sa buhay niya para makipagbalikan na naman siya ditong muli. Aayusin muna niya ang sarili niya kapag handa na siya. Kapag alam niyang mas mahal na niya ang sarili niya kaysa dito, baka sakaling may pag-asa pa silang dalawa. Tumawag siya ng taxi at saka nagmadaling sumakay. Habang pauwi, walang patid ang mga luha niya. Napakagatlabi siya. Matindi rin pala ang pinagdaanan ni Nathan habang iniisip niyang pinabayaan silang mag-ina ni Nathan. Muntikan pa tong mawala sa kapestihan ni Jackie. God, tama nga bang ngayon niya ito layuan? Ngayon kailangan siya nito. Matapos ng ilang minutong pag-iisip, parang bigla siyang natauhan. Ngayon higit kailanman niya dapat patunayan kung gaano niya ito kamahal. Inutusan niyang driver na bumalik sa pinanggalingan nito. To hell with everything. Susugal muli siya sa pag-ibig. Alam niyang ito naman talaga ang magpapaligaya sa kanya. Nang makapagbayad sa taxi, nagmamadali siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay ng lalaki. Nathan? Ani niya habang kinakalampag ang pinto, sa dakot na baka magbago na naman ang isipan nito. Bakit nga ba niya naisipang layuan na naman ito? Hindi ba't ito naman ang pinakaasam niya? Yung sandaling magkasama sila ng pinakamamahal na asawa. Katulong ni Nathan ang nagbukas sa kanya ng pinto. Di pa man to nakakapagsalita, tumakbo na siyang papasok sa loob ng bahay habang tinatawag ang pangalan ng asawa. Nathan! Nathan! Ang lakas ng tibok ng puso niya. Nasa kwarto po siya. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto nito. Narinig pa niya ang lagaslas ng tubig sa banyo. Nathan? Nathan's POV. Ini-off ni Nathan ang shower nang may naulinigang tumatawag sa kanya. Tumalas pang lalong pandinig niya simula nang manghina ang kanyang mga mata. Nathan? Dinig niyang tawag muli ng isang babaeng pamilyar na pamilyar sa kanya ang boses. Para may mga dagang nag-unahang kumaripas ng takbo sa kanyang dibdib. Dinampot niya ang tuwaling nakasampay sa rack tsaka tinapis yon sa kanyang bewang. Para pa siyang natataranta na pagbuksan ito ng pinto. May nakalimutan ka pa bang sabihin? Tanong niya rito. Nagulat siya nung hagkan siya ni Andrea. Nasasabik na tinagon niya ang hagkan na iyon ni Andrea. Hindi siya makapaniwalang babalikan pa siya nito matapos itong sabihin sa kanya na matagal na silang tapos. Ngayon niya natiyak na talagang mahal pa rin siya nito at mahal na mahal niya rin ito.
Ibig bang sabihin nito, pinapayagan mo na akong makabalik sa buhay mo? Sa buhay ninyong mag-ina? Paniniyak niya. Pansamantalang huminto sa paghagkan para masagot nito ng maayos ang kanyang katanungan. Gusto niyang maging malinaw ang lahat sa kanila ni Andrea. He is not getting any younger at pagod na siyang makipaglaro. Gusto na niyang maging masaya. Gusto na niyang magsimula ng buhay kasama ng kanyang mag-ina. Ano ba sa palagay mo? Mas lalong di kita pwedeng iwan sa kalagayan mong yan, Nathan. Besides, kahit kailan naman di ka nawala sa buhay ko. I mean, hindi ka nawaglit sa isipan ko. Kung kinaawaan mo lang ako kaya mo gustong makipagbalikan, stop it. Hindi ako namamalimos ng awa mo. I love you at gusto kong kung makikipagbalikan ka sa akin dahil mahal mo ako at hindi sa kung ano paman. Sa palagay mo kung hindi kita mahal, lulunukin ko ang part ko para lang balikan ka? Malapit na ako sa bahay pero pinabili ko ang taxi para lang sabihing mahal na mahal kita. Napangisi siya at saka muli itong kinabig at hagkan. This time mas mainit, mas malalim. Hinayaan niyang malaglag ng tuluyan ang tuwalya na katapis sa kanyang bewang.